So, basahin muna natin ang verse na to. Sa John chapter 1, verses 1 to 5. Ano kaya? Tagalog na lang pabasa natin. Sige, Tagalog, para daman-daman nila. Daman-daman natin. Okay. Kaya basahin ko yung verse 1, kayo sa verse 2 hanggang sa verse 5. Basahin ko yung verse 1, ha? Nang pasimula, naroon ang tinatawag na salita. Ang salita ang kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya nga sa verse 2. Okay, 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa magitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa magitan niya. Okay, 4. And 5, ang ilaw na ito nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. And then, sa mga following verse, ang sabi, ang salita ay nagkatawang tao. He was referring to Jesus Christ. Okay? So, everything is created through Him. Lahat daw na nilikha ay nilikha sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, si Jesus manlilikha. At nasa kanya ang buhay. Si Jesus ay buhay. At siya ang ating liwanag. Alam niyo yung karakteristik ng liwanag. Kung saan ka maliwanag, doon ka pupunta. Ang mga isda, no? Ngayon, ang mamahal ng isda ngayon. Oh, grabe. Alam niyo kung bakit? Kasi bagyo. At bibihira ng isda ngayon. At madilim, walang liwanag, walang buwan. Ay, hindi. Mas bakit pala, walang buwan. Pero ngayon, ang hirap kasi nagkalat ngayon, ang hirap mangisda. Yan. Sa isda, ang karakteristik nila, pag may nangingisda, may ilaw, lalapit yan kasi nandun ang liwanag. At lahat ng mga creature, kung saan liwanag talaga na-attract sila. The same with our life. Kung saan nakikita nyo, nandun ang kasiyahan, nandun ang kaligayahan, nandun ang kapayapaan, nandun ang kagaanan, doon tayo na-attract. Kaya lang kasi may dalawa na nakaka-attract. Either ang binibigay ng daigdig o ang binibigay ni Jesus Christ. Yun nga lang, no? Ma-attract kayo sa Diyos, sa kanyang mga pangako, at totoo to. Kung buhay din lang naman ang hinahanap nyo, siya ang buhay. Hindi sa daigdig, hindi sa barkada, hindi sa kapwa. Kung ang kapayapaan lang naman din ang hinahanap nyo, hindi ito makikita sa security, sa insurance. Uy, sorry Ay, wala ko na rin pala, no? At talagang kapayapaan ay nasa Panginoon, na kay Jesus. Siya ang kapayapaan. Kung hinahanap nyo rin lang ay kasiyahan, huwag nyong hanapin yan sa ibang tao. Huwag niyong hanapin yan sa pera. Huwag niyong hanapin yan sa mga movies at tayo'y tinatabunan na ng mga movies. Sinmahilig na naman kayo sa mga pelikula. Alam niyo, tinabunan na kayo. Mag-open lang kayo ng Facebook, ang dami ng mga babasahin, panonood doon, Hindi mahanap dyan ang kasiyahan sa mga telenovelas. Nakikita yan sa Panginoon. Kung naghahanap din lang kayo ng kagaanan ng damdamin, huwag sa kapitbahay, huwag sa friends, huwag sa tao. Idulog niyo yan, ibuhos niyan sa Panginoon. Siya talaga ang kagaanan. Kaya sabi ni Jesus, kung kayo ba'y nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at pagagaanin ko yon. Jesus Christ has many promises para ma-attract lang tayo sa Kanya. Huwag kayong ma-attract sa daigdig. Panandalian yan, pandaraya yan, at nilalayo lang kayo sa Diyos. Ang talagang buhay at liwanag ay si Hesus Kristo. Kaya dito sabi, siyang buhay, siyang liwanag, attract kayo sa Kanya, lumapit kayo sa Kanya, huwag kayo ma-attract sa anumang bagay na ino-offer ng daigdig. Ito man ay commercial, ito man ay kaginhawaan, ito man, kasi yan ay hindi
pangmatagalan ang binibigay sa atin ng Panginoon ay totoo at pangmatagalan. At ang nakakatakot sa daigdig, ang purpose diyan ay ilayo kayo sa tunay na Diyos. So, life is in Christ. Hinayag dito. John is the writer of this. Siya ang sumulat nito. Siya ang pinakamalapit at siya may authority magsabi tungkol kay Jesus. Kahit nasan si Jesus Christ, nandun siya. Kahit anong gawin ni Jesus Christ, nandun siya. Kahit anong sinasabi ni Jesus Christ, nakahilig siya kay Jesus Christ. Kaya talagang kitang-kita niya kung sino si Jesus Christ. Siya lamang ang nakapag-discuss sa katauhan ni Jesus na siya ay divine. Ito yung panimula niya, sa pasimula. Para bang nung sa Genesis, in the beginning God. Sa kanya ganun din, in the beginning was the Word. Kaya maniwala tayo sa sinulat dito ni John. Huwag sa ibang tao, huwag sa ibang author, huwag sa iba. So, when he said, Jesus Christ is life, maniwala kayo. So, life is in Jesus Christ. He gives life, He creates life, He sustains life. Kaya kung buhay din lang naman ang hinahanap nyo, lumapit kayo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Dahil siya talaga magsosustain yan. Siya nag-iingat na inyong kalusugan. Siya nagbibigay sa inyo ng kinabukasan. Huwag niyong pangahasan ang buhay nyo. Hindi nyo hawak ang buhay nyo. Minsan nagkakamali-mali pa tayo. Life is in Jesus Christ. Gagabayin talaga kayo. Kaya nga siya liwanag eh. Kung meron din lang kayong gustong lapitan, si Jesus na. Hindi ang ibang tao. So in verse 4, in-emphasize niya rito, sa kanya ang buhay, siya ang creator. Kaya naman, kung gusto niya rin mag-repair ng inyong buhay, ito'y nasira, ito'y nadurog, ipa-repair niyo ito sa Panginoon. Siya ang author niya. At kung gusto niyo rin lamang manatili ang buhay na to, idulog niyo yan sa Diyos. Dahil siya nagsosustain. Huwag kayong manghawakan sa daigdig. Kaya sabi dun sa James, kung kayo lalapit sa mga daigdig, kung bibefriend nyo ang daigdig, kung magiging close kayo sa daigdig, hindi kayo close sa Diyos. Hindi pwede kasi magsabay yan eh. Isa lang naman magiging close nyo, either magiging close kayo sa Diyos o magiging close kayo sa daigdig. Manampalataya kayo sa nakikita nyo o manampalataya kayo sa Panginoon Diyos na hindi nyo nakikita pero totoo at ito'y walang hanggan. Hindi pwede pagsabayin yan. Kailangan maging close tayo sa Panginoon. Okay. So, what life is not? Ano ba yung buhay na hindi talaga? Kumbaga peke, hindi totoo. Bagamat buhay ka, pero hindi yan ang gusto ng Diyos. Sa impyerno, buhay silang lahat. Na-enhance pa yung kanilang pakiramdam. Pakilipat nga. Sa impyerno, mas matatalino sila. Kasi may na-experience na gano'n eh. Sabi niya, napunta ako na impyerno. Ayoko nang bumalik. Talagang parang totoo. Ang pangit, ang baho. At nare-realize niya kung merong ingay doon, may sumabog doon. Sabi niya, mga 25 kilometers na dinig ko. Ewan ko, ba't alam ko? There is something in me na na-enhance lahat. Hindi ito kontrolado ng laman natin. Meron akong pandinig, maliwanag. Meron ako na pandama, damang-dama ko. At meron akong katalinuhan. Nakalculate ko kung saan yung sabi niyan. Yung tunog na yon. It's about 25 kilometers. Kakaiba talaga. Kasi yung katalinuhan natin, kaluluwa natin ngayon, it is controlled by our physical body. Pero alam niyo ba, pag humiwalay yan, i-enhance yan. Kasi ang tunay na kayo ay yung kaluluwa. Kayo yung na-experience niya. Pero naawa sa kanyang Panginoon, siguro pina-experience para magpatotoo na may impyerno. Buhay na buhay sila! Pero hindi niyo gusto ng Panginoon na naghihirap ka, nagdudusa ka, no? Nalulungkot ka, umiiyak ka, hindi yan ang buhay sa harap ng Diyos. At hindi yan ang bibigay ng Panginoon na sinabi niya, I'll give you life in full. Buhay nga kayo dito sa daigdig, pero burdensome. Ang buhay sa inyo parang ang bigat. Araw-araw na lang sinasabi nyo, nagmumura, ito pa ang buhay. Hindi nyo dapat minumura at inaano ang buhay. Sinusumpa.
painful, nandiyan ang sakit, sa damdamin, sa physical. Hindi yan talaga ang buhay. Fearsome, lagi kang takot, lagi kang parang nangangamba, tuliro ka, ano ba yung tawag yung laging takot, lahat pinag-isuspetsahan? Ano ba yun? Ano ba, merong tawag doon eh. Ha? Lahat pinagsususpetsahan mo, may marinig ka lang, akala mo ikaw ang pinagkikwentuhan. Hindi, meron pa. Tamang hinala. sige, yun na. Hindi yan ang buhay. May tiwala ka, may kapayapaan ka. Kasi lang gusto ng Panginoon Diyos. Kaya nga doon sa pangako sa John 10:10, sabi niya, ninanakaw sa inyo ang Panginoon ng Diablo ang buhay nyo. Binibigyan ng takot, pangamba, no? Alam niyo kung bakit? Kapag kayo nabubuhay sa desire nyo, kaya yung tinatanim ng Diablo sa inyo, yung desire nyo eh, pride nyo, yan ang tinatanim, yan ang ini-enhance ng Diablo. Kapag kayo nabubuhay sa inyong pangarap, binibigyan kayo ng mga pangarap, ito maganda, ito, mga pangako ng daigdig, no? Kaya makikita ako sa post, may nagpo-post ng, ito ang gusto ko, alam niyo, nadi-discourage ako. Huwag kayong mangarap sa daigdig. Magpopost ng mga magandang bagay. Kaya ako hindi ako nagpo-post ng mga bagay eh. Maging yung pinupunta ko, hindi ako nagpo-post, hindi ko pinagmamalaki. Huwag niyo yung pagmalaki kung ano meron kayo. At huwag kayong mag-ahangat kung ano meron kayo. Pasalamat kayo. Kasi pag nawala yan, masakit. Yung mga pinagmamalaki nyo, yung mga dinidesire nyo, pag nawala yan, nasira yan, masakit. Kaya nga sabi doon kung kayo may kayamanan, isipin nyo na wala kayong kayamanan. Sabi sa Bible. At kung kayo'y wala nun, isipin nyo na lahat meron kayo. Take the word lightly, but be serious with God. Be serious with God. Maging seryoso kayo. Kasi mga bagay naging seryoso kayo, pag nawala, masakit. Kaya ba't kayo painful? Ba't kayo, burdensome? Kasi pinangahawakan nyo yung mga pangarap nyo. Ang mga sarili nyo. Yung mga desire nyo, mga plano nyo. Mabuti magplano. Okay lang magplano. Kailangan idudulog sa Panginoon. And wait. Yung mga taong nagmamadali, yung mga taong atat na atat dito sa daigdig, yun ang napapahamak eh. Alam niyo kung bakit ang unang idolatry sa harap ng Diyos ay nangyari? Yung baka. Bakit? Kasi si Moses at tagal-tagal sa bundok. Nabasa niyo yan? Nakita na nila ang Diyos. Nakita nila ang himala ng Panginoon. Nakita nila yung glory. Nakita nila ang pagbaba ng Diyos. 40 days and 40 nights si Moses doon, kausap siya kasi nga maraming pinagagawa, nagsiseminar sila, nagle-lecture ang Panginoon. Alam niyo, sagot tanong ng mga tao na atat na atat, asa na si Moses? Ang tagal-tagal. Ano nangyari doon? Huwag kayong magmadali. Hintayin nyo. Kaya sa harap ng Panginoon, alam niyo, hindi naman mahalaga ang magagawa niyo sa lupa, ang magagawa niyo dito sa daigdig, ang magagawa niyo sa Panginoon. Ang mahalaga yung masunod niyo ang kanyang kalooban sa inyo. So, atat na atat sila. Anong ginawa? Dahil gusto nila action lahat. Gawin na natin. Nasa na yun si Moses? Magpagawa ka ng mangunguna sa atin. So, gusto nilang manguna. Doon nagsimula ang idolatry. Kaya kayo sa buhay niyo, huwag kayong magmadali. Hintay niyo ang Panginoon Diyos. Dahil sila atat na atat, gusto na nilang manguna. Gusto nilang lumakad. Gusto nilang magpatuloy. Pero gusto ng Diyos, maghintay kayo. Mag-meditate kayo. Alam niyo, yung pinakamaganda sa Panginoon Diyos na hinihintay niya sa buhay niyo, yung relasyon niyo sa Kanya. Yung meditation niyo sa Kanya. Yung naghihintay kayo sa Kanya. Hindi yung action niyo. Kasi ang action, darating yan. Susundin niyo na lang siya. Na-experience ko na yun, marami kong plano, marami kong gustong gawin, pero hindi natuloy lahat. Alam niyo, siya talaga nagbigay. He gave everything. Pero yung mga plano ko, nabutata. At doon nagsimula ang idolatry. Nagpatayo sila ng calf. Kasi nga, atat na sila eh. Ano tayo? Naghihintay na lang dito? Tunganga na lang ba? Tanga na lang ba? Nagsisiksikan tayo dito? Wala tayong ginagawa?
They did not wait upon God. Kaya nagpatayo sila na mamumuna sa kanila. And that was the start of idolatry. Huwag kayong huwag kayong mataranta kung wala kayong ginagawa. Huwag kayong mataranta kung wala ngayon. There is the right timing of God. Ang maganda, go back to the basic. Kaya lagi yung sinasabi, ang magandang ministry, lagi sa araw-araw, go back to the basic. And what is the basic? What is the basic? Go back to the Lord. Consult Him. Pray to Him. Gather for Him. And God will, siya magbababa kung anong gagawin nyo. Siya magpaplano. Amen. Ano yung pinagkakabalahan nyo na parang hirap-hirap, nagiging burdensome sa inyo yan. Nagiging painful sa inyo yan. Kapag walang patnubay ang Panginoon, pag walang paghintay sa Diyos, nagiging nyo yan, balakid. Kaya nagiging kalungkutan nyo yan. Nagiging nyo yan, pain sa inyong buhay. Kaya si Jesus nag-invite, sino sa inyo nababigatan lubha? Pagod na ba kayo sa mga pangarap nyo, sa mga plano nyo? Sa mga kabiguan nyo? Sa mga nire-reach out nyo na hindi naman talaga para sa inyo? Come unto me, and I'll give you rest. And what is that rest? Wait upon Him. At ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan, katalinuhan at kalakasan ay ang kanyang banal na Espiritu. Bababa sa inyo. At bibigyan kayo ng kakaibang talino. Bibigyan kayo ng kakaibang pananaw. At bibigyan kayo ng lahat ng to. Sabi niya, susunod na sa inyo yan. The basic thing that you have to do is come close to God first. Okay, atat na atat, matakot o masyadong abala sa buhay nyo para lang paganday ng buhay nyo, para lamang ma-reach out nyo ang mga pangarap nyo. Kasi nagbibigay talaga ng sakit ng ulo yung mga gusto natin eh. Alisin nyo yung gusto nyo. Alisin nyo, isurrender nyo sa Panginoon. Pero minsan, nag-imagine ako. Ang dali kong sabihin kasi nasa pulpit ako eh, no? Samantalang mangyayari sa akin. Sige nga, ano kaya't maiilit yung lupa ko? Biglaan na lang nagkaroon ng problema na hindi ko alam. Kaya kong sabihin na, be peaceful, go back to the basic, you pray. Naalala ko si Pastor Mon, na-experience niya yun. Di ba, yung pinatotoo niya, ikukulong na siya dahil sa utang. Totoo yun. Hindi siya nataranta, hindi siya natakot. Sabi niya lang, Lord, bahala na kayo sa buhay ko. And suddenly, nagkaroon agad ng solusyon. At ayoko i-challenge ang sarili ko, no? Mamaya malit nga yung lupa namin, masakit, no? Pero God, just in case, just in case, yes, I'll surrender it. Yun ang kalooban niya. Marami na akong kabiguan. Eh. May mga iniyak ko pa nga eh. Pero sabi ko lang, sige Lord, yan ang kalooban nyo, tutuloy ako. Iba na kwento ko na sa inyo. Sa lahat, maging sa trabaho, maging sa finances, lahat. Napagdaanan ko yung, kaya mo bang pumuri sa Panginoon? Kaya mo bang sabihin, God will make a way? Kaya mo bang sabihin na siya ang kapayapaan ko? Sa kabila ng napipintong problema? Yes. Yes. And that is the invitation of Jesus Christ to us. Nabibigatan ka ba? Natataranta ka na ba? Natatakot ka na ba? Lumapit ka sa akin. And I'll give you rest. And I'll give you life abundantly. And what is life abundant? Ano ba yung life abundant? Yung magkakaroon ka ng mga ari-arian? Hindi yun. Masama pa nga yun eh. Ayaw niya, malalayo ka sa Panginoon eh. Hindi yan ang life abundant. Na magkaroon ka ng pera, hindi rin yun. Kasi maglalayo sa iyo sa Panginoon niya, hindi yan ang life abundant. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan, hindi rin yun. Alam niyo yung life abundant? In anything, this is life abundant. What life is? Ito ang life. Ito ang buhay. In anything you have, you feel peaceful. In anything you do, you are joyful. In anything you have,
you have full of contentment. May mga tao na walang kontento. Hindi buhay yun. Ganda nga ng bahay, pinabaknak yung harap, pinaganda pa. May bahay lang, ganda na nga. May nakita sa Silito na ganun eh. Ang ganda na, pinabakbak, pinalitan ng mga bato-bato na mas maganda pa. There, it's not life abundant. May trabaho na nga. Magre-resign, gusto pa ng iba pang trabaho. Ang ano ko, filosofiya ko sa trabaho ko, as long as hindi ako pinaalis ng Panginoon, hindi ako alis dyan. May ministry na nga, naghahanap pa ng sikat siya. Another is that hindi ako aalis sa isang ministry as long as ang Diyos ang mag-aalis sa akin. Kaya nagkikwento kami nila Pastor Mike. 10 years, mahirap mag-pioneer. Mahirap mag-pioneer. Akala nyo, higi kayo ng church sa Panginoon, ganun lang kadali. Hindi. Nung ako'y nagpa-pioneer, hindi ko alintana. Ako susundo, ako mag-uuwi, ako maglalakad ng Pero ewan ko, parang ang saya-saya ko. Para bang satisfied ako, basta't meron akong ma-serve ng mga iilang. Hindi marami yan, ha? Nasa lang sila, 15 to 20 people. Ilang pamilya lang yan. Pinagtiyagaan ko, pero hindi ako nagsasawa. Kasi, na-enjoy ako. And in fact, nag-aaral ako ng College of Law, parang pinanghinayaan ko pa. Kasi kailangan pag sa College of Law, mas bata ka para matagal-tagal lang labanan at masariwa pa yung isip mo. Pero sabi ko, hindi. Yun ang binigay sa akin ng buhay ng Panginoon eh. 10 years! Ako talaga wala kaming church. But I have a contentment. Masaya ako. Binibigay ko lahat. Ako pa gumagastos. At lahat ng pera sa church, mga donation kung saan, hindi ko ginagastos. At yun lamang ang taging church, sa anniversary gastos ng church. At mga paglabas-labas, yung youth camp, lahat gastos ng church. Kaya lang, it's not anymore time na manatili ako doon after 10 years. May nangyari. Napunta naman ako sa Silito. Hindi ganun kadali ang ministry. Kailangan talagang ipakita mo that you are contented. Ganun din naman sa pagpapala. Na maging contented kayo. Kasi kung iyan binigay ng Panginoon at hindi kayo gusto nyo pa ng the more, that is not life. That is not life. Kaya okay lang. Nung unang pagawa ko, proud na proud ako. Kahit ang bubong, alam mo yung nabibili lang sa junk shop, tapos ang wall, mga hollow blocks lang, walang pintuan sa taas. Proud na proud ako. Pinakita ko sa kapatid ko. Sabi ko, punta ka sa bahay namin. Alam mo, ganda eh, no? Tinala ko. Pagtingin niya, alam niyo reaction ng kapatid ko, si Popog? Ay, payak. Pinintasan pa talaga, oh. Ay, payak. Titig siyang gano'n. Yung babae ko, ang mahalaga, binigay ito sa akin ng Panginoon. I have that contentment. Hindi yung pabongga agad, baog ka naman sa utang, hirap na hirap ka, tatakasan mo yung mga nagpautang sa'yo. Hindi. Talaga mas gusto ko yung sa akin talaga na wala akong problema. Unti-unti. At kung may sasakyan man kayo, tama na yung isa, hindi yung 2, 3, no? Yung iba gusto pa, 2, 3, o di kayo gusto pa ng pabago-bago. Hindi maganda yon. That's not life. What is important is kung ano meron kayo, na-enjoy nyo. Contented kayo. That is life. Yan ang life abundantly na inaalok sa atin ng Panginoon. Kasi, tandaan nyo, kapag bibigay sa inyo sa Panginoon, hindi ko contented, that is that life. Iniinsulto nyo pa nagbigay sa Kanya. Kung meron kayong mga hinahangad na walang kontento, that is that life. The real life is contented, peaceful, and joyful with God. So, bakit ganon? Bakit ganon hindi kayo kontento? Kasi mas close kayo sa daigdig. Mas close kayo sa daigdig. Kung ano yung uso, gagawin nyo. Kung ano yung mga sinasabi na ito maganda, susundin nyo, bibilin nyo, i-acquire nyo. Mas close kayo sa daigdig. Kung ano yung nagbibigay ng gana sa laman nyo, at yun ang gusto nyong ma-achieve,
Hindi ng buhay. Gusto niyo lang itaas sa sarili niyo, hindi rin yan ang buhay. Ang buhay ay kasama ang Diyos, peaceful, joyful, and contented. And God will increase your living. And God, kapag nalugod ang Panginoon Diyos, may dadagdag pa niya sa'yo. Susunod ang lahat ng pagpapala dahil nalugod sa inyo ang Diyos. Nagiging close kayo sa Kanya kaysa maging close kayo sa daigdig. Ang daigdig sinungaling at panandalian lang. Pero ang Diyos may karagdagan at pangwalang hanggan. So, be close to God and not to the world. Baka mas close kayo sa mga may mga pangalan na tarheta, mga may pangalan na damit, may mga sa mga artista, baka mas close kayo sa mga gusto nila. Baka mas close kayo sa Shopee, sa Timo. Ang dami ngayon, no? Ang mura lang, no? Pero lahat gusto mo, ako bumili rin ako sa Timo no? Pero hindi yung kailangan ko lang, hindi yung para i-satisfy ko ang gusto ko. Huwag kayo maging close doon. Maging close kayo sa Panginoon. Yung mga gusto maging close sa Diyos, sa Panginoon, na nag-invite sa inyo, kung kayo nabibigyan lubha, lumapit kayo sa Kanya at maging close pa kayo sa Kanya. And God will give you life and abundantly. Sige po, yung gusto maging close sa Diyos, magsitayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito, Lord God, ang mga taong lumalapit sa inyo. Sila, Lord God, ang naghahanap ng liwanag, naghahanap ng tunay na buhay na full of joy, peaceful, and contentment. Lord, pagpalain niyo sila na naniniwala at nananalig sa inyo. Taas po natin ating mga kamay. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Basbasan kayo ng kanyang pagpapala at kasaganaan ng kanyang patnubay sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang kanyang presensya. Amen. God bless you.